Ngayong araw na ito ay nagpalit tayo ng nabasag na lens na Honda Click nang dahil sa pagkakabunggungan nito at pinuntahan na din natin yung isang follower natin dahil umuusok ng tambutso ng kanyang motor para ma-check na din natin ito at kung ano-ano ba yung mga pyesa na papalitan. Itong Honda Click na ito ang ating aayusin. Medyo matrabaho lang talaga at pagbaklas at pagkabit nito pero maaga natin ito matatapos ngayong araw na ito at para may isa follower tayo na ating pupuntahan. Shoutout din pala sa tire na gamit ng ating taga-subaybay na naka-Shipa tire. Hey! Baka Shipa yan. At sa mga naghahanap ng quality pero abot kaya na tire, ay try nyo itong gamit namin ni partner ko. At sa lahat nga pala na naghahanap ng quality na jersey, pwede kayong mag-visit sa kanilang store o check nyo sa kanilang page. Lilink ko sa comment section sa ibaba. At sakto din naman na dumating na yung lens na in-order natin. Buti naman at buo pa ito. At gaganda na rin talaga itong motor na ito mamaya. At di na mga kamba yung may-ari nito. Baka mamaya pumasok sa loob yung tubig dahil tinakpan niya lang ito ng tape yung mga basag na lens. Sa pagbukas ito ay kailangan ng allen wrench na stock. Pero mag-i-improvise muna tayo ngayon dito dahil wala tayong dala para matagal natin itong top cover at gagamit na rin tayo na 10mm na socket para mahugot itong dalawang tornilyuhan dito at sakto din naman na may tumawag sa atin dahil maaalanganin yung punta ng isang in-schedule natin gawa ng malayo yung area niya at gusto niya siya na lang yung pupunta sa atin para kahit papaano kung matapos ng maaga ay may schedule na tayo ng mga susunod na motor na ating titignan para maayos. Mga nakakapansin din pala kung minsan napapadalang yung upload namin ay sobrang busy lang din talaga kami ng partner ko at yung nakikita ninyong pagtulong namin ay naisingit lang natin ito sa extra oras namin. Hindi kami busy. Kaya yung mga schedule minsan ay inaabot ng matagal. Huwa nga nang inaantay pa namin minsan dumating yung mga pyesa na ating papalitan dun sa sira ng motor na ating tutulungan. Inugot na din natin ito socket. Ganoon na din itong accessories. Gamit nga tayo ng Phillips screw para matanggal din natin ito na kapalibot na tornilyuhan nito. Kailangan ay maingat ka din sa pagtanggal ng mga pairings ito. Baka kasi mamaya hindi lang yung clip yung mabali. Pati na din yung pairings. Kaya kailangan natin magdoble ingat sa paggugot nito. Pero ang maganda naman dito ay may pangsungkit naman tayo na ating gagamitin para di tayo mahirapan sa pagtanggal at napakaswerte din talaga kasi yung lens lang yung nadali at wala pang tama yung mismong headlight niya o yung assembly kasi kung mataon ay palit buo talaga ang kakalabasan nito. Sa pagtanggal nga ng lens ay kailangan mo ding ingatan yung mga mata mo na huwag matalansikan nito kaya mas maganda kung dadaan-dahanin natin ang pagtanggal nito at di naman din natin pwede nasagarin nito o ubusin natin yung nakapalibot dito dahil wala tayong paghugutan mamaya pagtatanggalin na natin ito kaya kailangan magtira sa bawat paligid nito tapos nga mahaba-habang tanggalan at bungian. At ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan magtira para may pagkakapitan tayo kapag huhugutin na natin ito. Yung nahugot na yun mga nakapalibot dito, chinek na din natin bawat gilid sa mga kanal o yung pagpapasukan natin ng bagong lens o para walang umipit dito mamaya para lumapat na din ito ng maayos. Dinamitan na din natin ito ng blower para madali natin maipasok yung lens, mambot yung plastic. Linisan na nga din natin ito yung kanyang mismong headlight asi. Total nandito na din naman tayo ay pupuliduhan na natin ang paggawa dito. O ha, dinamitan pa nga ng cotton buds para makuha natin mga nakasingit-singit na dumi dito. Matapos nga i-blower ito, kinabit na din natin itong bagong lens. Dinidiinan ito para pumasok o lumapat na maayos yung mga clip. Makakarinig kayo na parang clicking sounds na gaya nito. Yun yung mga palatandaan na lumapat na nga ito. Madali lang panoorin pero sa totoo lang ay medyo matrabaho din talaga gawin ito. Pero kayang-kaya naman kahit paano ay carry naman. Pogi na. Balik nga nito ay kailangan nakapataob. Paano mo siya tinanggal para di ka mahirapan sa pagkabit at para mailapat mo din siya na maayos. Pagkatapos nga nito ay kakabit na din natin lahat ng tornilyuhan para matakpan natin ito para maayos din natin yung ibang problema ng motor ng customer natin na to. Bali itong motor na to ay ini-schedule sa atin ng customer natin. Kaso ang problema sobrang haba ng mga nakapila para sa schedule para maayos yung kanilang mga motor. Sabi ni sir kaysa paayos pa daw niya sa ibang shop sa ibang mekaniko baka pwedeng bayaran niya na lang daw yung labor at maisingit yung araw na libre kami dahil hindi na kaya niyang maantay yung schedule natin. Lingid naman sa kaalaman ninyo may bakante kaming araw na nilalaan ng partner ko para sa panganap buhay namin. Doon na din sa kanya-kanya namin pamilya. Papalitan na din natin itong fuel filter nito dahil sobrang dumi na. Pagdating nga ng hapon ay gumiyak na din kami para puntahan yung sa taga-subaybay natin at para ma-check na din natin yung kanyang motor dahil sakto din naman na may sadya kami dito sa lugar na iyon para makita na din natin yung issue ng kanyang motor. At sa mga nakapending natin ng mga naka-schedule nakaisip kami ng paraan ng partner ko. Salamat na din pala sa nagpaayos sa amin nito dahil nakaisip kami ng paraan para malis yung time para sa checking ng inyong mga motor. Ganoon na din sa effort sa pagpunta natin. Kung maaari yung pinapapilapan namin form sa inyo ay mas okay kung sasagutan ninyo para doon na rin kami magbabase at magkaroon kami ng idea sa totoong issue ng inyong mga motor. Sa mga susunod nating video ay malalaman ninyo kung paano namin ginagawa iyon. Hanggang dito na lang. Syempre bago ang lahat, ikaw muna. Hey!